Tumulog ang orasan ng 3:17 napunta sa isang madilim na silid. Ang madilim na liwanag mula sa isang nightlight ay nagbibigay liwanag sa mukha ng isang pari na nakahiga sa isang kama, pawis na tumutulo sa kanyang noo. Malakas na tumunog ang telepono. Pari sa malalim at mabigat na boses. Sandaling tumahimik. Isang paos at malamig na boses ang lumalabas sa telepono. Boses may otoridad. Kailangan ka namin sa Milan. Mamayang gabi. Ang screen ay lumiwanag, lumipat sa isang desyerto na paliparan. Isang pribadong eroplano ang nakaparada doon, naghihintay sa kanya. Habang siya ay sumasakay sa eroplano, ang madilim na liwanag ay sumisikat sa mga bintana na sumasalamin sa pagod na mga mukha ng mga piloto. Walang nagsasalita, tanging ang tunog ng mga makina ang umaalingaw sa patay na katahimikan. Ang pari pabulong kinakausap ang sarili. Ang Vatican. Lagi silang may mga sekretong misyon. At sa pagkakataong ito, alam ko, hindi ito isang normal na tawag. Aalis ang eroplano, unti-unting kumukupas ang mga ilaw ng Roma hanggang sa gabi. Mga pulang ilaw, tanda ng alarma. Ungol ng paparating na mga alon. Ang lokal na pari nanininig, mahina ang boses. Per Thomas, salamat sa pagpunta. Hinihintay ka ng pamilyang Rossi sa ikatlong palapag. Apartment 307. Tumango ang pari, aalis. Nagsisimulang ipakita sa eksena ang lumang apartment building, ang madilim na labas, parang pinto na patungo sa ibang mundo. Malabo ang mga ilaw mula sa mga silid sa loob, parang mga multong gumagala sa gabi. Umaalingaw ang mga yabag niya sa tahimik na pasilyo. Pumasok ang pari sa apartment ni Rossi. Normal ang paligid, ngunit tila abnormal ang katahimikan. Isang batang babae ang hindi gumagalaw sa kama, ang maningning na mga mata ay nakatitig sa pagitan nila ng kanyang ina. Isang hindi maipaliwanag na takot ang bumabalot sa buong silid. Ang pari bahagyang sumimangot, nagmamasid. Hindi kumikibo yung babae. Kahit kinausap siya ng mama niya. Nanay ni Lisa, bumulong. Yung babae, hindi na siya si Lisa. Simula kahapon, hindi ko na siya anak. Nagdidilim ang screen, tanging ang liwanag mula sa liwanag ng gabi ang kumikislap. Nilapitan ng pari si Lisa, hindi umaalis ang mga mata nito. Bigla itong lumingon, ngunit ang mga mata nito ay hindi tumitingin sa kanya, ngunit sa pamamagitan niya, na parang tumitingin sa isang bagay na wala. Lisa, naaalala ko ang lahat. Naaalala ko ang mga nauna sa'yo. Ngunit iba ka. Hindi ka nagmamadaling paalisin ako eh. Isang malamig na hangin ang umihip sa silid na naging sanhi ng pagkawasak ng mga kortina. Isang hakbang ang paatras ng pari, ang tensyon sa hangin ay tumataas. Ang mga salita ni Lisa ay parang isang sumpa, isang babala sa kung ano ang naghihintay. Sa bawat segundong lumilipas, pakiramdam niya ay nahaharap siya sa isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa inihanda niya. Pari, pabulong. Ito ay hindi isang labanan sa pagitan ng mga tao at mga multo. Ito ay isang paghaharap sa isang puwersa na hindi maiisip ng sinuman. Nakastretch ang timeline. Ang pari ay nagsimulang magsulat, nagrepaso sa mga alituntuning sinunod niya sa buong buhay niya. Bawat tuntunin, bawat desisyon ay may halaga ng buhay o kamatayan. Sa isip niya, ang mga alituntuning iyon ay ngayon ang naging mga tanikala na pumipigil sa kanya, ngunit sa parehong oras, sila rin ang tanging pag-asa upang mailigtas si Lisa.
Ang pari tumingin sa bag ng mga patakaran. Hindi tayo mananalo kung susundin natin ang nakasulat. Minsan, para manalo, kailangan nating labagin ang lahat ng rules. Ang pari nagsalita ng matatag, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Hindi madaling magtatapos ang digmaang ito, ngunit hindi ako aalis hanggat hindi ito natatapos. At hindi ko hahayaang kunin ng puwersang ito ang kaluluwa ni Lisa. Muling nagdilim ang screen kasi simula pa lang ng kwento. Itim ang screen, 3 oras 17 minuto das pa lang. Tuloy-tuloy ang pagtunog, bawat isa ay tunog ng alarm. Isang lumang telepono ang nakalatag sa mesa, ang liwanag mula sa screen ng telepono na nagbibigay liwanag sa pagod na mukha ni Padre Thomas. Sa tahimik na silid, bawat segundong lumilipas ay parang tahimik na mundo. Tumunog ang telepono, ring ring. Padre Thomas, paos ang boses, mabigat, nananaginip mula sa pagtulog. Yeh! Sandaling katahimikan. Isang tuyo at malamig na boses ang tumunog mula sa kabilang dulo ng telepono. Ang boses walang emosyon, puno ng otoridad. Padre Thomas, kailangan ka namin sa Milan. Mamayang gabi. Umupo ang pari, ang kanyang mga mata ay nananaginip na nakatingin sa labas ng bintana. Isang mahinang simoy ng hangin ang humahampas sa bintana, dahilan upang ang mga kurtina ay kumaway. Ang liwanag mula sa lampara sa gabi ay nagbibigay liwanag sa mga kunot sa kanyang noo. Nang walang gaanong pagpapaliwanag, naintindihan niya na ito ay hindi isang ordinaryong tawag. Tila may premonisyon na may masamang darating. Ang pari pabulong, tinig na puno ng pagkabalisa, iniisip sa sarili. Hindi ito ang unang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito may mali. Bumangon si Tatay Thomas sa kama, ang liwanag ay kumukupas sa kanyang mukha. Mabilis niyang isinuot ang kanyang kamiseta, kinuha ang maliit na bag na naglalaman ng mga kinakailangang gamit at lumabas ng tahimik na silid. Ang eksena ay nagbago sa isang maliit, desyerto na paliparan sa hating gabi, kung saan naghihintay ang isang pribadong eroplano. Sumipol ang hangin sa mga bintana ng eroplano, na lumilikha ng isang malamig at malungkot na espasyo. Walang tao doon maliban sa isang piloto na nakaupo sa sabungan. Si Padre Thomas ay humakbang papunta sa eroplano, hindi nagsasalita ng isang salita ng pagbati. Aalis na ang eroplano, unti-unting nawawala sa dilim ang eksena sa ibaba. Nakaupo si Padre Thomas sa sabungan, kumikislap ang liwanag mula sa maliit na lampara sa mesa. Napapikit siya, nakahawak ang mga kamay sa bag na naglalaman ng mga patakaran, parang rumaragas ang alon ang mga pag-isip sa kanyang ulo. Ang pari pabulong, kinakausap ang sarili. Ano ang naghihintay sa akin sa Milan? Ang mahinang liwanag mula sa mga bahay sa lungsod ng Milan ay unti-unting lumilitaw sa ilalim ng kadiliman. Lumapag ang eroplano, bumaba si Padre Thomas, naghihintay sa labas ng airport ang isang lokal na pari. Dali-dali siyang lumapit kay Padre Thomas, namumutla ang mukha na parang hihimatayin. Lokal na pari, naninginig, nakatingin kay Padre Thomas na may gulat na mga mata. Padre Thomas, thank you for coming. The Rossi family, they are waiting for you. Apartment 307, 3rd floor. Tumango si Padre Thomas, mataimtim ang mga mata. Naglakad siya palabas, kumikislap ang mga ilaw sa kalye sa madilim na gabi. Isang walang laman na kalye, tahimik na parang walang naiwan na buhay na nilalang. Nakatago ang apartment ng Rossi sa likod ng isang lumang bahay, walang espesyal sa labas, ngunit isang hindi maipaliwanag na kadiliman ang nagmumula sa loob. Ang isang maliit na apartment, ang hangin ay mabigat, na parang nagtatago ng isang bagay na kakilakilabot.
Si Lisa, isang 10 taong gulang na batang babae, ay nakaupo sa kama, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa espasyo sa kanyang harapan. Malamlam ang mga ilaw, nakasabit ang mga larawan ng pamilya sa mga dingding, ngunit walang sinuman sa pamilya ang nangahas na tumingin sa kanyang mga mata. Mga magulang ni Lisa, sa pagod at nag-aalalang mga boses. "Sir, wala na ang anak natin. Hindi na si Lisa. Things have gotten out of control." Humugot ng upuan ang nanay ni Lisa at umupo sa tabi ng kama. Hindi iniwan ng kanyang mga mata ang hindi gumagalaw na anak na babae. Si Lisa, ang batang babae, ay tila nandoon pa rin, ngunit ang kanyang malamig at malayong mga mata ay nagparamdam sa lahat na parang hindi na siya ang babaeng mahal nila. Padre Thomas, maingat na nakatingin kay Lisa, tahimik na nagmamasid. "She is not the little girl you knew. Something is possessing her." Biglang lumingon si Lisa, ngunit hindi tumingin sa kanyang mga magulang, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Padre Thomas, na parang nakatingin sa kanya. Hindi siya umimik, bahagyang umiti, kakaibang ngiti, hindi parang bata. "Lisa, ubo, kakaibang tuyong tunog. Iba ka. Hindi ka tulad ng mga nauna. Hindi ka nagmamadaling itaboy ako eh." Ang hangin sa silid ay naninikip. Naikuyom ni Padre Thomas ang kanyang mga kamao, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa buong kalawakan. Ang bawat salita ni Lisa ay parang babala, isang mensahe tungkol sa nangyayari sa kadiliman. Padre Thomas, matatag, ngunit hindi nang walang pag-aalala. Hindi ito ang babaeng ito. Siya ay inaalihan. Ang screen ay kumukupas sa itim, ang hangin ay sumisipol sa bintana. Isang malamig na espasyo ang bumabalot, at isang bulong mula kay Padre Thomas ang umaalingaw-ngaw sa kadiliman. "Padre Thomas, pabulong," taimtim na tinig. Ito ay hindi lamang isang exorcism. Ito ay isang digmaan na may isang bagay na hindi natin maintindihan. Ang screen ay kumukupas sa itim, tanging ang tunog ng ihip ng hangin at ang huni ng orasan. Ang kwento ay kasisimula pa lamang. Umaalingaw sa tahimik na espasyo ang pagkislot ng orasan. Nagbukas ang eksena sa imahe ni Padre Thomas na nakaupo sa sulok ng silid, ang malamlam na liwanag mula sa liwanag ng gabi na tumatanglaw sa mukha niyang nag-aalala. Isang lumang solong upuan ang hinila mula sa ilalim ng mesa. Ibinaba niya ang kanyang bag at binuksan ito, naglabas ng busot na papel. Nakalagay dito ang 5 rules na natutunan niya sa mga taon niyang nagtatrabaho sa Vatican. Tunog ang boses ni Padre Thomas, walang kausap kundi sa sarili. Paos ang tunog ngunit puno ng kaseryosohan. Padre Thomas, sa isang malalim, mahiwagang boses. "There are only 5 rules. 5 rules that every time I break them, I lose a part of myself." Ang eksena ay mabilis na naputol sa mga nakasulat na salita sa isang piraso ng papel na hinugot mula sa isang lumang itim na libro. Ang mga salita ay lumabas sa screen. 1. Huwag hayaan ang espiritu na ganap na angkinin. 2. Magmasid para sa 1 oras bago. Contact. 3. Huwag kailanman mag-isa sa biktima. 4. Huwag gumamit ng anumang mahiwagang bagay na hindi kilalang pinanggalingan. 5. Huwag kailanman maniwala sa nakikita mo. Nakaupo si Padre Thomas sa tapat ni Lisa. Hindi gumagalaw ang kanyang mga mata, nakatitig sa hindi natukoy na punto. Ang hangin sa silid ay tila sumikip, isang katahimikan na bumabalot. Padre Thomas, nakatingin sa papel, pati boses. Rule number 2. Observe for 1 hour before contact. Iyon lang ang makakatulong sa akin na makilala kung siya pa ba si Lisa o hindi. Ipinakita sa sumunod na kuha ni Padre Thomas na pinagmamasdan si Lisa. Ang mga mata nito ay hindi umaalis sa kanya kahit isang segundo.
Hindi gumagalaw si Lisa sa kama, walang emosyon ang mukha. Isang malamig na kapaligiran ang bumalot sa silid. Tila tumigil ang lahat sa paligid, maliban sa patuloy na paghinga ni Lisa at kakaibang ingay na nagmumula sa loob ng apartment. Lumipas ang 1 minuto. Pagkatapos ay 2 minuto, 3 minuto. Hindi isang salita ni isang dalaw. Nagsisimulang maramdaman ni Padre Thomas ang tensyon sa hangin, ngunit nagpatuloy siya. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng kutsilyo, ngunit ang pag-aalala ay tila lumalaki. Padre Thomas, pabulong, nakatitig pa rin kay Lisa. Higit kalahating oras na ang nakalipas. May malay pa ba itong babaeng ito, o siya lang? Ang boses ni Padre Thomas ay parang bulong sa tahimik na espasyo. Lumipas ng husto ang oras, at ang katahimikan ay tila mas malaking psikolohikal na hamon kaysa sa pakikitungo sa isang supernatural na puwersa. Nagbago ang screen. Nagsimulang gumalaw ng marahan ang mga bagay sa silid, tila lumalapot ang malamig na hangin sa kanilang paligid. Bahagyang yumanig ang isang maliit na mesa malapit sa kama. Ilang maliliit na bagay ang nahulog sa sahig, ngunit si Lisa ay nanatiling nakaupo, walang anumang reaksyon. Nakita ni Padre Thomas ang isang maliit na marka na lumitaw sa dingding, tulad ng isang hindi malinaw na guhit, mga itim na guhitan na tila mga fingerprint ng isang tao. Nagliwanag ang kanyang mga mata, at isang bahagyang pagbabago sa tingin ni Lisa ang nakakuha ng kanyang pansin. Padre Thomas, nakatingin sa marka, tinig na tinig. Ano yun? Ano bang kaharap natin? Nagtagal ang pagbaril. Tumingin si Padre Thomas kay Lisa, biglang napansin ang pagbabago. Ang liwanag mula sa liwanag ng gabi ay bumagsak sa kanyang mukha, at sa maikling sandali, ang mga mata ni Lisa ay kumikislap na may kakaibang liwanag, hindi tulad ng mga mata ng isang bata. Isang malamig na tingin, walang anumang palatandaan ng pagiging inosente. Lisa, sa paos na boses, na parang may ibang nagsasalita para sa kanya. Are you looking at me? Anong tinitingin-tingin mo? Nagulat si Tatay Thomas, nadudurog ang kanyang puso. Napagtanto niya ang isang bagay na matagal na niyang kinatatakutan. Padre Thomas, sa isang nag-aalala, nanginginig na boses. Hindi siya. Siguradong hindi siya. Ang screen ay kumukupas, ang mga marka sa dingding ay nagiging mas malinaw at mas malinaw, tulad ng isang sumpa ay dahan-dahang lumilitaw. Ang pagpipinta sa silid ay kumukupas, pagkatapos ay dahan-dahang kumukupas sa hangin. Muling umilaw ang screen, ngunit sa pagkakataong ito ay si Padre Thomas na ang nakatayo, naghahanda para sa susunod na hakbang sa kanyang pamamaraan. Wala siyang magawa kundi ang patuloy na mag-obserba, hindi makapagmadali. Padre Thomas, tumingin sa kanyang relo, tiyak na tinig. 10 minutes na lang. Then, I will talk to the girl. I must confirm that this is not Lisa anymore. Nagpalit ang screen sa pagmamasid ni Padre Thomas, hindi umaalis ang kanyang mga mata kay Lisa. Namumuo ang tensyon sa bawat segundong lumilipas. Si Lisa, ngayon ay hindi na isang inosenteng babae, ngunit bahagi ng madilim na puwersang kumokontrol sa kanya. Ang pakiramdam ng takot ay tumataas, ngunit alam ni Padre Thomas na kailangan niyang harapin ito, hindi maaaring umatras. Ang screen ay nagiging itim, ang orasan ay tumutunog ng malakas sa gabi. Ang hangin ay umiihip ng malakas sa bintana. Ang eksena ay nagbukas na si Padre Thomas ay nakatayo sa gitna ng madilim na silid, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bag ng mga patakaran. Ang kanyang mga iniisip ay umiikot na parang bagyo, na puno ng takot at pagdududa. Padre Thomas, sa isang malalim, tense na boses. Ang babae ay hindi na ang babae. Iba na ang pumalit sa kanyang katawan. Ngunit ano ito? At ano ang gusto nito mula sa pamilyang Rossi? Ang eksena ay napalitan ng isang lumang bahay, ang madilim na ilaw ng isang oil lamp na nagbibigay liwanag sa mga basag na dingding.
Binuksan ni Padre Thomas ang isang makapal na libro. Ang mga pahina nito ay dilaw, naghahanap ng impormasyon tungkol sa puwersang kanyang kinakaharap. Padre Thomas, nakatingin sa libro, bumubulong. Pagbabago. Isang sinaunang nilalang. Mga nilalang na nakikipagkalakalan ng mga kaluluwa sa mga tao. Ipinagpalit ang mga kaluluwa ng mga bata para makuha ang gusto nila. Ngunit ang presyo ay palaging mataas. The screen fades to the past. The scene cuts to another house, a mysterious woman, Maria Kay, standing before the Rossi family. Mukha silang desperado, puno ng luha ang mga mata, nakatingin kay Maria Kay bilang kanilang huling pag-asa. Maria Kay, mahinahon ang boses, ngunit malakas. Gusto mo ng mga bata tama. Matutulungan kita. Pero lahat ng bagay ay may kapalit. The scene cuts to the Rossi family, where they talking to Maria Kay. Tila hindi nila alam ang presyo. Ang ina ay tumingin kay Maria Kay na may pag-asa sa mga mata. Nanay Lisa, emosyonal ang boses, nagsusumamo. We tried everything. We can't have child. We're willing to do anything para lang magkaroon ng anak. Maria Kay, misteryosong ngumiti. Magkakaroon ka ng isang anak, ngunit 10 taon mula ngayon, kapag siya ay naging 10, magiging akin na siya. That's the deal. Ang mga alarma ay tumunog sa ulo ni Padre Thomas. Ang eksena ay naputol hanggang sa kasalukuyan, kung saan siya ay nakaupo mag-isa sa isang madilim na silid, sinusubukang ikonekta ang mga piraso. Padre Thomas, maingat ang boses. Maria Kay. Ang pangalang iyon. Ang hindi nasabi ng mga kasunduan, ang mga kasunduan na hindi kailanman ginawang tahasan. Ngunit laging may kapalit. Bumalik ang eksena sa apartment ng Rossi, kung saan nakaharap si Padre Thomas kay Lisa, na hindi gumagalaw sa kama. Lumingon si Lisa upang tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay hindi na sa isang bata. Lisa, sa boses na hindi na pambata, pause. Wala kang alam sa deal na yon sa halagang ibinayad ng mga magulang ko. Hindi na ako si Lisa. At hindi mo siya maililigtas. Tumayo si Padre Thomas, hindi umaalis kay Lisa ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na hindi ito isang ordinaryong halimaw o multo. Ito ay isang nilalang na umiral sa libu-libong taon, isang ipagbabago, isang nilalang na nagpapalitan ng mga kaluluwa upang matugunan ang hindi natutupad na mga pagnanasa. Padre Thomas, sa nalilitong boses, mahinang nagsasalita. Pagbabago. Ito ay hindi isang multo. Ito ay isang nilalang, ito ay nagpapalitan ng mga kaluluwa. Ito ay nangangako na ibibigay ang gusto ng mga tao at bilang kapalit, ito ay tumatagal ng kaluluwa ng bata. Nagpalit ang screen sa isang madilim na silid kung saan pinag-aaralan ni Padre Thomas ang mga lumang dokumento mula sa Vatican tungkol sa mga sinaunang nilalang. Isang makapal, lumang takip na libro, puno ng mga misteryo. Ang mga kakaibang salita, tulad ng mga spelling, ay lumalabas sa screen. Padre Thomas, matigas ang boses. Wish Eater. Ang nilalang na kumakain ng mga kasunduan at pagnanasa ng tao. Ito ay hindi lamang isang entity, maaari nitong baguhin ang anyo nito. Niloloko ang mga tao sa mga kasunduan na hindi nila lubos na mauunawaan. Nagbabago ang eksena sa pamilyang Rossi sa isang maigting na pag-uusap. Si Nanay Lisa ay humihikbi, ang kanyang puso ay nagugulo. Nanay Lisa, nangungusap kay Padre Thomas, nasasakal ang boses. Akala namin panaginip lang ito. Nagkaroon kami ni Lisa, ngunit hindi namin alam na ang halagang dapat naming bayaran ay mawawala sa kanya. Ngayon lang namin napagtanto ito ay isang hindi na mababawi na kasunduan. Tumayo si Padre Thomas, unti-unting nagdilim ang liwanag sa silid. Tahimik niyang napagtanto na ang digmaang ito ay hindi lamang isang digmaan sa dyablo.
Ito ay isang digmaan sa mga kasunduan na matagal nang nilagdaan, na may kapangyarihang umiral sa libu-libong taon. Padre Thomas, mabagsik na boses, malamig na mga mata. Ang halagang ibinayad ng pamilya Rossi ay hindi simple. Ang kaluluwa ng isang bata, kapalit ng kanilang ninanais. At ngayon, ang entity na ito ay hindi madaling bibitawan. Ang screen ay kumukupas, naiwan lamang ang mahinang liwanag mula sa lampara sa silid. Nakatayo doon si Padre Thomas, hindi inaalis ang tingin kay Lisa, na pagtanto na hindi lamang siya sinapian ng isang sinaunang nilalang, kundi isang wish eater, isang nilalang na maaaring matupad ang anumang hiling ng tao, ngunit kapalit ng mga kaluluwa. Padre Thomas, bumuntong hininga, tumingin kay Lisa. Ang kaluluwa mo, Lisa. Hindi lang ikaw ang magbabayad. Buong pamilya mo, buong mundo ang magbabayad. Madilim ang screen, ang ingay ng hangin na humahampas sa bintana. Slow motion footage ni Father Thomas na naghahanda para sa isang exorcism ritual. Nakahanda na ang altar, maayos na nakalagay sa mesa ang mga gamit na ritual tulad ng kandila, asin at krus. Ang madilim na ilaw mula sa lampara ng langis ay nagpapaliwanag sa mga bagay na lumilikha ng isang madilim na kapaligiran. Ang mga mata ni Padre Thomas ay kumikinang sa determinasyon, ngunit mayroon ding hindi maitatagong pagkabalisa. Padre Thomas, malalim ang boses, puno ng determinasyon. Para iligtas ang kaluluwa ng babae. I must do this. No matter the cost. Ipinakita sa susunod na kuha si Padre Thomas na nakaluhod sa harap ng altar. Ang liwanag mula sa mga kandila ay bumagsak sa kanyang mukha, na lumilikha ng mabigat, madilim na pakiramdam. Pumikit siya, bumuntong hininga at nagsimulang magdasal. Inihahanda sa isip ang kanyang sarili para sa nalalapit na ritual ng exorcism. Nagiging tense ang kapaligiran, na parabang ang lahat ay naghihintay para sa isang mahusay na labanan. Padre Thomas, bumubulong, pantay ang boses, ngunit medyo nanginginig. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas para labanan ang mga madilim na puwersang ito. Pero minsan, kailangan kong labagin ang mga patakaran na matagal ko nang sinusunod. Nagbago ang eksena, huminto sandali si Padre Thomas. Ang kanyang mga mata ay bumagsak sa bag ng mga panuntunang daladala niya sa lahat ng mga taon na ito. Ang panuntunang hindi dapat labagin, huwag na huwag mag-iisa sa isang taong may nagmamay-ari. Gayunpaman, alam na niya ngayon na para mailigtas si Lisa, hindi niya maiiwasang labagin ang panuntunang ito. Padre Thomas, pabulong, tinig na puno ng salungatan, ngunit matatag. Minsan, para mailigtas ang inosente, kailangan isakripisyo ang sarili. Ang eksena ay lumipat kay Lisa, na hindi gumagalaw na nakaupo sa kama. Ang malamig na mga mata ay nakatitig kay Padre Thomas. Biglang ibinaling ni Lisa ang kanyang ulo, ngunit hindi na ang kanyang mga mata, ngunit isang ganap na hindi pamilyar, mapanghamong titig. Lisa, kakaiba ang boses, hindi bata. Hindi mo siya maililigtas. Akin siya. Huwag mong isipin na masisira ng iyong ritual ang kasunduan na nilagdaan. Tumingin si Padre Thomas kay Lisa, isang pakiramdam ng pagkabalisa na bumabangon sa kanyang puso. Ngunit hindi siya umatras. Alam niya na ito na ang pagkakataong magpasya. Kailangan niyang sirain ang kasunduang ito, kahit na ang mga paniniwala at alituntuning sinusunod niya sa loob ng maraming taon. Padre Thomas, matigas ang boses, ngunit puno ng tensyon ang mga mata. Hindi ito ang babae. Ito ay isang nilalang, isang sinaunang nilalang. Hindi ko hahayaang kunin nito ang kanyang kaluluwa. Sa susunod na eksena, tumayo si Padre Thomas, hinawakan ang krus at nagsimulang maghanda ng ritual. Sa pagkakataong ito, hindi niya tinitingnan ang mga patakaran, ngunit nakatuon lamang sa nag-iisang layunin, ang palayain ang kaluluwa ni Lisa. Maingat niyang isinagawa ang mga paghahanda,
ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Lisa. Ang bawat panalangin ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo, ngunit ang lahat ay hindi pa rin makapagpapatibay sa kanya. Padre Tomas, sa pabulong, hindi maiwasang mag-alinlangan. Mali ba ang ginagawa ko? Pinipigilan ba ako ng mga patakarang ito? Nagdilim ang screen, at habang sinisimulan ni Padre Tomas ang ritual, biglang nagbago ang kapaligiran. Isang malamig na hangin ang umihip sa silid, ang mga kandila sa altar ay umiindayo. Si Lisa, sa sandaling ito, ay biglang tumayo, ang kanyang mga mata ay hindi na sa kanya, ngunit isang malamig, walang laman na titig, na para bang siya ay ganap na nawala. Lisa, isang boses ang umaalingaw-ngaw mula sa kung saan sa kalawakan, malamig. Hindi mo naintindihan. Lahat ng ginawa mo ay walang kabuluhan. Ang kasunduan ko sa pamilyang ito ay magpakailanman. Hindi umaatras si Padre Tomas, patuloy niyang ginagawa ang ritual. Ang takot sa kanyang puso ay nagsimulang mag-transform sa determinasyon. Alam niyang ito ay hindi lamang isang labanan sa nagmamay-ari na nilalang, kundi isang labanan din sa kanyang sariling mga paniniwala at prinsipyo. Padre Tomas, boses na bumubulong, puno ng determinasyon. Hindi. Hindi ko hahayaang patuloy na magdusa ang babaeng ito. Labagin ko ang panuntunang ito dahil ito ang tanging paraan para mailigtas siya. Ang eksena ay lumipat kay Lisa. Ang batang babae ay nagsimulang lumuhod. Ang kanyang mga mata ay nagbabago sa bawat segundo. Isang malamig na pakiramdam ang sumasakop sa espasyo. Ang nilalang na nagmamay-ari sa batang babae ay hindi madaling sumuko. Nagsisimula itong hamunin si Padre Tomas, lumikha ng mga kakaibang imahe, mga guni-guni na nanlilinlang sa kanyang isipan. Lisa, tumawa ng mapanlait, umaalingaw-ngaw ang boses. Sa tingin mo ba ay pipigilan ako ng isang lumang ritual? Isa ka lang manika sa kamay ng mga kasunduan na matagal nang nilagdaan. Mabilis na naputol ang eksena, si Padre Tomas ay tila nawala ng kumpiyansa, ngunit mabilis siyang nakabawi. Bumalik siya sa krus at ang mga bagay na ritual. Muling lumiwanag ang kanyang mga mata, puno ng determinasyon. Alam niyang hindi siya makakapigil. Padre Tomas, malakas ang boses, hindi na nag-aalinlangan. No, not this time. This time, ako na ang mananalo. Ang labanan ng talino sa pagitan ni Padre Tomas at ng entidad na nagmamay-ari kay Lisa ay nagpapatuloy sa tahimik na espasyo. Bawat hakbang, bawat panalangin ay may tiyak na kahulugan. Naging itim ang screen, lumilipas ang orasan, lumilikha ng isang tense, kagyat na kapaligiran. Ang ingay ng hangin na humahampas sa bintana, naging mabigat ang hangin sa silid, na para bang naghihintay ang mundo sa isang malaking mangyari. Ang eksena ay nagbago kay Padre Tomas, nakatayo sa tapat ni Lisa, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa krus. Ang madilim na liwanag mula sa kandila ay nagpapaliwanag sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit nagpapakita rin ng pagkapagod. Padre Tomas, determinado ang boses, ngunit medyo paus. Isang hakbang na lang sisirain ko ang kasunduang ito, anuman ang halaga. Ang eksena ay nagbago kay Lisa, nakatayo sa gitna ng silid, ang kanyang malamig na mga mata ay nakatingin kay Padre Tomas. Hindi na ang inosenteng babae, kundi isang nilalang na may supernatural na kapangyarihan. Isang malamig na hangin ang pumapalibot sa kanya, at ang nilalang na ito ay nakatayo sa harap ni Padre Tomas, na hinahamon siya ng mabangis. Lisa, kakaiba, malalim na boses, hindi kanya. Sa tingin mo kaya mo akong talunin? Ang mga kasunduang ito ay nilagdaan na noon pa man. Hindi ako matatalo. Tumingin si Padre Tomas sa mga mata ng entidad, isang pakiramdam ng pagkabalisa na bumabangon sa kanyang puso. Ngunit hindi siya umatras. Handa siyang suwayin ang kasunduang ito.
Iniabot niya ang kanyang kamay, bumulong ng isang panalangin at binibigkas ang mga banal na salita na nakasulat sa sinaunang aklat. Padre Thomas, pabulong, determinado. Hindi ko hahayaang mahulog ang kanyang kaluluwa sa iyong mga kamay. Ang aking mga tuntunin, ang aking mga batas ay hindi mababago. Ngunit ang kasunduang ito ay hindi ako titigil. Dumidilim ang screen, tanging liwanag na lamang mula sa kumikislap na kandila ang natitira. Patuloy na umaawit si Padre Thomas ng mga inkantasyon. Nagsimulang lumakas ang kanyang ritual. Isang alon ng liwanag ang pumaligid kay Lisa, dahilan upang unti-unting umatras ang nilalang. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na hiyawan sa kalawakan na pumutok sa hangin. Lisa, sumisigaw, nanginginig ang boses, nagsisimulang magbago. Hindi imposible, hindi ako matatalo, hindi kita hahayaang manalo. Mga multo, kakaibang imahe ang nagsimulang lumitaw sa paligid. Umikot sila sa paligid ni Padre Thomas, gustong pigilan siya. Ngunit siya ay determinado, humakbang sa gitna ng bilog, patuloy na tinatapos ang ritual. Ang bawat inkantasyon ay parang palaso na pumutok sa dilim, dahilan upang ito ay unti-unting mawala. Padre Thomas, malakas ang boses, ngunit medyo pagod na pagod. Ang babae ang maliligtas. Hindi ikaw, kundi ang kanyang mga magulang ang may karapatang magdesisyon. Isang malakas na sinag ng liwanag ang bumublas mula sa krus, at sa sandaling iyon, ang nilalang na sumasakop kay Lisa ay tuluyang napunit, naglaho. Si Lisa, sa wakas, ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang mukha ay unti-unting bumabalik sa pagiging inosente nito. Ngunit ang mga matang iyon ay hindi na ang mga inosenteng mata ng isang bata. Nagbabago ang eksena. Dumidilim ang screen, pagkatapos ay lumiwanag. Dahan-dahang iminulat ni Lisa ang kanyang mga mata. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kalawakan. Lumiga-liga siya sa paligid, napagtantong nagising na siya, ngunit may kakaiba. Wala siyang maalala sa nangyari. Lisa, sa isang panaginip, banayad na boses. Nasaan si nanay? Tatay. Ang ina ni Lisa ay nagmamadaling pumasok, niyakap siya, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Ang pamilyang Rossi ay muling nagsama-sama, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalala sa nangyari. Ang natitira na lang ay ang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Ang ina ni Lisa, nabulunan ang boses, humihikbi. Lisa, bumalik ka na sa amin. Wala ka bang naalala? Shot cuts to Father Thomas, standing in the corner of the room, his eyes on the Rossi family, his hands hanging down. Part of him feels relieved, but part of him can't help but worry. Padre Thomas, malungkot ang boses, tahimik. She's saved. Pero ito na ba talaga ang katapusan? O simula pa lang ng mas masahol pa? Nagbabago ang screen, bumalik ang eksena sa silid kung saan ginanap ang ritual. Mabigat pa rin ang hangin, ngunit wala ng iba. Bumalik sa normal ang lahat at bumalik sa kanyang pag-iisip si Padre Thomas. Alam niyang, sa kabila ng tagumpay ngayon, ang digmaan kasama ang supernatural na puwersang ito ay hinding-hindi matatapos. Padre Thomas, sa mahinang boses, parang kinakausap ang sarili. Ang mundong ito ay puno ng hindi maintindihan na mga tipan. Mga kasunduan na hindi kailanman naiintindihan ng mga tao. Ang mga nilalang na ito ay palaging lilitaw upang matupad ang hindi natutupad na mga pagnanasa. At ang kabayaran ay ang kaluluwa. Dumungaw sa bintana si Padre Thomas, nababalot ng dilim ang buong lungsod. Mula sa dilim, isang malabong imahe ang kumikislap, ngunit nang lumingon si Padre Thomas, ito ay nawala. Bagamat na iligtas na si Lisa, ang mga supernatural na nilalang ay laging nakatago, naghihintay ng pagkakataong bumalik.